Medyo symbolic yung mga pagkakasabi ng sinabi niyo. Words of the Son of God, wise as like flame of fire and sweet is like burnished bronze. So, as we have mentioned, dumami po kasi ng symbolism sa Revelation. Base dun sa pagkakaintindi ng mga apostles kung sa mga prophecies ng lumang tipan. So, wala tsaka yung mensahe na rin na hindi ng Panginoon. Para mag-familiar sa lahat. Merong parallelism. So yung flame of fire and yung burnished bronze, feet of a burnished bronze, ang pagkakasabi ko ito is yung flame of fire, yung sabihin, nagliliwanag na mata. Na sinasabi lang na sa judgment ni God, the judgment in Jesus Christ, wala isang makakaligtas. At yung sinasabing feet are like a burnished bronze, yung paa ay parang pagpapatunay na ang kanyang judgment ay walang itatamik o walang itatangkip. Lahat dadaan sa kanya na ibig sabihin, ang magiging judgment sa church sa bawat isa sa atin ay matatahak. Walang favoritism. Ang symbolism po kasi ng burnished bronze, pag sinabi ko bronze, ito ay sustainable sa init. Ito na yung mga pakas na yung bronze, copper bottom, di ba? Yun yung mga mabilis uminit. Naalala ko sa isang history lesson, na mayroong isang Greek king na gumawa ng isang bronze na bull. Tapos ang ginagawa niya, lahat ng pinaparosahan niya, tinatapon niya doon sa loob ng bronze bull, tapos inaapoyan yung bronze bull. So kung sino yung preso na sa loob ng bronze bull, manuluto. Kasi mabilis na manuluto. Tapos isigaw, so akala mo yung bronze bull. Akala mo yung bronze bull, humihiyaw. So, like we have mentioned, yung sa pag-aaral ng Revelation, it is very easy na kuhanin yung idea ng mga symbolism na to, na something futuristic, diba? Pero we have to understand na pagkakasulat ng Revelation, pag sinabi natin Revelation, is a meaning of truth. This is an instruction. Ito yung mga katotohanan na harapin nyo bilang church at ito yung mga kailangan nito. Now, na-mention din dito si Jezebel. Hindi po si Jezebel yung Serena. Hindi ko na Serena. Ay, hindi. Siya po yun. Yung mga mahilig mo ba sa ng ordinary right? Hindi po siya yung Serena. Yung Jezebel po, ito po yung asawa sa dimension sa second king. Kung bakit prominent si Jezebel sa lumang tipan, kasi naging sunod-sunod sa kanya si Ahab. Tapos, ang nangyari, si Jezebel na nag-convince na pagsamahin yung pag-worship ni God at pag-worship ni Baal. So, later on, sa prophecy ni Elijah, dahil sa ginawa ni Jezebel na nakakainin sa ng aso, ito nangyari naman. So, yung word na Jezebel sa New Testament, at least sa Revelation, na ginagamit para sa symbol ng idolatry. Okay, yung idolatry na hindi lang yung idolatry na literal na mga rebulto, pero yung false na pagsamba. So, ginagamit yung symbolism na yun sa isang false na pagsamba. So, katulad dito sa church ng Thyatira, sinabi dito ni John, I know your works, your love, your faith, your service, and your patience and endurance, and that your latter works exceeds the first. So, kinument niya yung church at Thyatira. Pero sinabi niya dito, but I have
against you. But you tolerate the woman of Jezebel. So, ibig sabihin pala, ang isang church, pwede maging faithful sa gawain, pero at the same time, merong false type of worship. Diba? And so yung mga nangyayari talaga mga prosperity gospel, mga healing crusade, hindi na bago sa atin yun. Struggle na yun ng church pa noon pa sa Asia Minor. At nag-warning na si John, si Jesus Christ, no John, to this writing, na ito yung mangyayari. And for 2,000 years, yun yung naging strategy ng church. Na, in general, yung mga pagkakataon na tayo as a church, we have a false worship. At ganoon din tayo individually. Na may mga bagay din tayo sabihin natin na sinasamba. Kaya, importante yung word na strength. That Jesus is our strength. So, bakit kailangan natin ng strength? Last week kasi, natin yung pressure. Yung mga unang church. That Jesus is our treasure. Now, ano ba yung mga treasure na kailangan natin asahan? But when we say treasure, it is not only the thing na meron ka na, but it is something that you can have, something that you can have in the future. Nakahanapin mo, nakatulad yung illustration ng isang lalaki na nahanap ng treasure sa isang lupain. Ang ginawa niya, para mapakanya sa kanya yung treasure, binili niya yung lupain. Para kailan-kaya na yung pressure, hindi lumaki. Wala siyang ibang makikipanagutan. Ibig sabihin, gano'n lang din na sa paraan ng pagsangka natin, natin isuko ang lahat. Para the real pressure, the real strength will be for ours. Now, there are some things na medyo ibigay ko natin ng background, yung Church of Thyatira. Like I said, very commendable yung church na to. John may explains sa kanila because of their loyalty, their endurance. Pero at the same time, kung i-imagine yung Church of Thyatira, imagine natin ito sa mega church. Kapag pumunta ka sa kanila, mai-impress ka. Mabait sila, very accommodating, may order and everything. Pero sinasabi nga sinasabi rin dito na meron silang pagkukulang. Meron silang niwaring sa kanila. There's also a possibility and a possible assumption na maraming babae doon sa church. Kasi in-mention si Jezebel, yung reference to Jezebel. So, the term Jezebel can be related to false worship or can be related dun sa mga babae na nag-focus ng false worship. Diba? So, hindi naman po against sa mga babae yung particular part of the letter nito. But, binibigyan ito ng warning kung ano yung dapat na particular na priority ng church, yung order ng church. And then, like I said, I have nothing against mega churches. And katulad nga last week, for many years, first time ko yung nakabalik sa isang mega church. Nakita ko si Manny Pacquiao. Nakita ko si Manny Pacquiao yun. Pati yung mga Kramer, Santa Cristina, nakita ko nung. Pero, ay gusto mo makinig ng sermon. Pero ayaw ko sa napakalaking lugar para makita yung pastor na pagkalimpe, di ba? Parang, I don't know, it's only me. May question talaga. Security, order, lahat. Very organized. Right? Very organized. So, and so ngayon meron doon sa church na iba. But it has something to do with their city. Now, yung city, na Thyatira, sabihin ko yung Pergamo. Pag-isipin na lang natin ang Cavite, Thyatira, parang Bacoor. Na wala kang choice, pag pumasok ka ng Cavite na ay sa labas, papasok ka na ng ibig sabihin, dating ito lugar na to. Now, itong lugar na to, maraming great gifts. Ano yung great gifts? Na asosasyon ng mga
Union or yung 14th century mga Freemasonry, pero yung mga Mason, in-organize nila yung sarili nila kasi yung 14th century maraming construction. So, nagtatrabaho sila from one place to another. And yung mga Mason, they give very expensive equipment. Yung mga maso nila, yung mga chisel nila, those are very expensive ng panahon na yun. To protect themselves, they organize themselves. But at the same time, para magkaroon ng isang pay. So hindi lang yun. Sa lugar na ito, dahil they're known for fabric, for wool, for red dye, nag-organize ng mga vendors association. Diba? So noong pag sinabi, kung ano yung nangyayari 2,000 years ago, hindi siya bago sa atin ngayon. Yung mga idea natin ngayon, trade union, equality, feminism, hindi bago. It was 2,000 years ago. Kaya na sinabi rin dito, there was a strong movement by women. Kasi yung isa sa mga kilalang, as you can see doon sa Old Testament, meron yung mga babae, kilala rin sa pag-believe. Diba? So dahil kilala yung lugar sa fabric and pigment, there's a possibility na yung mga nangunguna sa negosyo ng fabric, yung mga babae. Diba? So positive na yung mga organizers, yung mga vendors association, textile fabric association, parang Divisoria. Diba? Parang Divisoria. Yung mga babae, yung mga nagbibinig, diba? Naalala ko kung nire-rate ko yung nililinis sa kanya ng DA yung mga Divisoria. Ang lagi kong makikita parang pagpunugod sa DA, mga babae. Diba? Kasi sila yung mga vendors, sila yung mga vendors. So, this is the city of Thyatira. Now, there's the church, the Paramical Church, and there's the mega city. Okay? So, maiintindihan natin, bakit naging mega church siya? Kasi, it's a center of trade. Kumbaga lahat ng sasakyan, lahat ng jeep, na pupunta sa Pergamo, pupunta sa ibang lugar, sa ibang city, you have to go to that place. Diba? Now, isang background, although yung growth of city also contributed to the growth of the church, there's also one thing. Diba? Isa na rin is yung conflict ng Tera. Of course, it's a center of trade. May malaking importansya doon sa lugar pagdating sa trabaho. Diba? May malaking importansya sa lugar pagka sa pagkatrabaho. Now, sa panahon na yun, yung mga guilds o yung mga trade unions, very powerful sila. Diba? So, positively powerful din sila doon sa loob ng church. Kasi hindi naman ako ang Christians din. Naalala ko, kung tinitingnan mo yung mga board members ng mga mega churches, guess what? Mga negosyante. Diba? Kung tinitingnan mo yung mga board members ng mga against, but I'm just saying, hindi bago yung ganong model. Hindi kayo bago yung ganong model. So, because importante yung pera sa kanila, it might have been, may malaking motivation yung pera pagdating sa kanila mga ministry. Sa mga gawain. Kasi diniscribe yung church bilang, sabi rito, I know your faith, your service. Diba? Kilala sila, your patience, your endurance. Diba? How can a church endure? We don't have malaking resources. Paano sila makakagawa ng service? We have resources. So that's it. Further, it often happens that this meron din mga pagkakataon kasi na merong mix of worship. So karamihan ng mga trade union meetings karamihan ito sa mga pagan temples. So posible yung mga Christian magigigulo sa mga ganong klase ng mga samahan. Ganun po kilala ng mga Mason, mga Christians. Although I know Masonry, I have so many relatives who are members of Mason. And pag napapasa ko yung mga rituals nila, parang medyo borderline satanic yung mga rituals na to. Parang
So I did not, I've been invited so many times to join Mason. Na maging mason, na magkaroon ng malaking sisig. So, para siyang fraternity, di ba? Para siyang fraternity. So, malakas ka sa gobyerno, malakas ka sa negosyo. Yun yung ano na yun. But you have to understand that sometimes there's always the clash of the actual practice of lifestyle dun sa tinuturo ng church. So again, hindi siya bago. And again, siguro, I would say, that's the reason why Revelation was canonized to be included in the Bible. Kasi yung struggle ng mga churches na yun, hindi hanggang ngayon, would be like that. Hindi bago. Now, pinag-uusapan natin yung strength, di ba? So, again, this is the type of ano. So, titignan natin yung mga law of recompense and law of context. Ano ba yung mga context na mga nangyari dito? So, may mga papulit-pulit na sinasabi, pinabanggit, di ba? Pupulit sa pag-aaral po natin. Now, siguro maraming pagkakataon na babanggitin ko yung word na lakas at lalakasan. Ano yung pinagpaha? Pag sinabi natin lakas is a force. Pag yung kalakasan is something na yung likas, yung kalikasan ko is something na kami ko sa ito. Now, sa New Testament, yung strength na sinasabi would always pertain to the force of the Holy Spirit or the dictate of the Holy Spirit. For example, yung morality, yung choosing between what is good and what is right. Kung nandun ka sa issue na kami, gagawin mo ito, gagawin mo ito, there's something in you na ito yung gagawin mo kasi alam mo na ito yung tama. Hindi mo man maintindihan, but there's a force in you na alam mo ito yung tama at kailangan ito yung gawin mo. And as you demonstrate that force, yung lakas na yun ay nagpapakita ng kalakasan mo. Okay? So, medyo, we would have not play of words, but we will use words to give meaning dun sa mga bagay na kailangan natin maintindihan ngayon tungkol sa Church of Thyatira. Now, ano ang importansya niya sa atin? Unang katotohanan. Alam ni Jesus ang kahinaan natin bilang isang tao, bilang kanyang kilalang, at bilang kalita. Diba? Sinabi dito na describe yung judgment ni God, judgment ni Jesus Christ. Yung kanilang pagbabalik, the Son of God, who has the eyes like flame of fire, and whose feet are blood-burnished bronze. So ano po ba ibig sabihin ito? Na tayo mga Kristiyano, sa galing pagbabalik ng Panginoong Yesu Cristo, haharap pa rin tayo sa judgment ng Panginoong Yesu Cristo. The church, yung church natin, yung tayo as a body of Christ, haharap tayo sa judgment niya. At walang isa sa atin ang pwedeng ipagkaila at anong mga kahinaan natin sa kanya. Ano mga kahinaan ng pananampalataya natin? So, paano ito naging kalakasan? You have to understand na it is very reassuring na alam mo na nakikita ng Diyos ang lahat ng pinagdadaanan mo sa buhay. And He doesn't take it against you. Why? Because you've already been justified. Pag sinabi ko He doesn't take it against you, ito yung bagay na, yes, may consequences pag yung kasalanan. Don't get me wrong, na meron pong consequences na kahit tayo mga mananampalataya, pag meron tayong ginawang mali, meron pa rin ripple effect yung mga bagay na yun. Like for example, ito na ikaw na-depress, uminom ka, nagpaniho ka, napaggawa ng pagkulang ng mga sarili kung mali yung ginawa ko. Itawag ka ng Panginoon, alam mo sa puso ko. Pero forever mong dadali, katotohanan, putol na yung tao.
You have to understand that, di ba? Hindi naman nakakahulog ang humingi ka ng tawad sa Diyos, tutuburin yung tao. Okay? You have to get that. It is very reassuring na sa mga pagkakataon ng pagsubok natin, may mga pagkakataon na pipiliin natin yung what is comfortable, may not be necessarily right. Pero ito yung pangangailangan natin ngayon. Hindi ko po justify yung crime dahil natututo namin sa mga tao. O dahil nakikipit ka, gagawin mo ito. I'm not justifying that. But what I'm saying, that in your heart, sa panahon na nagkamali ka, sa mga bagay na pinagdadaanan mo, you know that in your heart, God will forgive you. And you will not take it against God. That God convicts you na meron kang maling ginawa, or may mali kang sinabi, or may mali kang inisip. You have to understand, nakikita ni Jesus sa akin ang mga pinagkakaroon. Diba? With pride, with greed, with lust, diba? So, ito man yung mga paloob na pagdududa, nagdududa ka rin. Kasi baka ko, tama ba yung ginawa ko, o nagigipit ka, o hinahamon ka. Nagawin, diba, naalala ko ngayon yung naiisip ko yung kakao ba yun sa ating Erwin, hinihilas si Laila, hindi nakakasang sabi daw, sinabihan sila rin daw na, pag hindi nyo ginawa ka dapat naging mo yung pamilya mo. Paano kaya kung ako yung nalagay dito sa sitwasyon na yun na sinabihan ko, pag hindi mo ginawa yan, papatayin yung pamilya mo. Ano bang Panginoon, yung sitwasyon mo? And God allows you to be in that situation. Na ma-demonstrate yung kahinahan mo para ma-demonstrate yung kalakasan. There's always strength in admitting that we are wrong, that we are sinful, that we are fallen. Yun yung unang naranasan natin. Dahil hindi mo nakakaaminin sa sarili mo na makasalanan ka kung wala yung banal na Espiritu sa'yo. That's the first strength that we can do. That's the first demonstration of God's strength in our life. Naaaminin natin sa inyo, sa ating lahat, na tayo lahat ay makasalanan. Diba? So, sabi ko nga dito, may lakas na dinudulong na nakakalaman na pwede tayo tumamit sa kanya. That we can make a mistake, pwede tayo bumati sa kanya. Pero kung pipiliin mo, na lalo pang pumalit sa kanya, mag-iisip ka. Kasi hindi ka na mag-isip, na pumalit ka sa kanya. So, tatanungin mo in the very first place, lagi nga na itong tanong eh. So, Pastor, paano po yung mga Christians na nasa church na tumalikod? Ito meron akong pinost for sa Christian music. Nalaman natin na hindi pala lahat ng mga kumakanta ng Christian music. Diba? Tapos, meron survey, ano ba yan? 80%, 90% ng mga kumakanta ng Christian church, hindi man lang nagsisimba. O hindi member ng church. Diba? Diba? So, di natin na-realize na the first demonstration of strength is aminin na mahina tayo. Dahil walang Kristiyano na pinatulubayan ng banal na Espiritu na hindi namin na siya tayo makasalanan. Biblikal po yun. Kaya sinasabi, if you say to yourself you have no sin, you lie. You lie to yourself. You lie to God. Wala pa naman kasi magiging conviction. So, katulad din ang alam natin, it is great strength to understand na makasalanan tayo at balang araw at aharapin natin yung judgment ni Jesus Christ. At yung judgment niya ay a burnished bronze, speak with a burnished bronze. Ibig sabihin, stable. Hindi siya titibar. So, ibig sabihin, Lord, ngayon pala, iisipin ko sa sarili mo, ano ba yung mga nagawa kong kasalanan? Ano ba yung kailangan ng your powers? Diba?
Because judgment will come. But we know that the judgment towards hell, wala na yun, sinara na yun sa ating mga nanampalataya. We've already been justified, di ba? So yung judgment ng impyerno, wala na sa atin because we already know that we already have eternal life. Pero, ano na yung pinaglalaban natin ngayon? Sa ating kailangan, patuloy tayo magipaglaban for the reward that's waiting for us, for the pleasure that's waiting for us. Yun yung inaantay natin. Para mapatotohanan, si Jesus ang nagbibigay lakas para patutin natin ang kabalaghan na ikinangako. Be holy, for I am holy. Diba? So, ang sinasabi doon, maganda ng holiness is perfection. No, it is a desire to know and understand and to pursue a loving relationship with Christ. Ang sinasabi rito, but I have this against you, that you tolerate the women in Jezebel who calls herself a prophetess. Now, when yung mga prophetess po pala, yes, actually, nung dinedicate si Jesus Christ, meron isang babae na nagbigay sa kanya si Ana. The prophetess. Kung babalikan natin yung story ni Jephthah, sinabi ni Jephthah sa Old Testament na sabi, Lord, hayaan mo kung malala sa gito na ito, unang lalabas sa bahay ko, ibibigay ko sa'yo. Diba? Walang human sacrifice of Israel na panahon na yun, ha? So yung possibility natin, consecrate ko na babae sa temple to serve. Walang historical evidence, but yung existence ng mga prophetess sa temple, hindi po ito yung mga prophetess na nag-preach, but they're the ones who serve alongside with the priest doon sa loob ng temple. Okay? So, ang sabi nito, behold, I will throw her into a sick bed, and those who commit adultery with her will I will throw into great tribulation. Unless they repent of her works, I will strike the children dead, and all the churches will know that I am the one, he who searches mind and heart. I will give to each of you according to your works. Ano po ba sinasabi dito? Sinasabi lang dito na it is important na lahat ng bagay na pinapasok natin sa isip natin, pinapasok natin sa tinatanggap natin sa buhay natin, na ginagawa o tinitito sa atin, ay naaayon sa salita ng Diyos. Anything that we will worship less of what God had already promised, anything that we believe of less of what God had already given, anong tawag doon? Yun po ay idolatry. Your temple's worship. Diba? Like for example, kantahin natin kung kanta ito kasi ito make us feel good. No! Diba? We don't sing that songs so that we could feel good. We sing those songs so that we could adore God. At kung nararamdaman natin mag-aaral natin sa pagkaganda natin, sumasamba tayo sa Kanya. Kasi pag kumakanta naman tayo, wala naman tayo ibang nararamdaman. Hindi yung pagsamba sa Kanya. Hindi yung, ay, sarap sa pagkaganda. Hindi lang gano'n. I'm not saying emotions is wrong. What I'm saying is that our motive, our understanding, our idea should always be in accordance to what God has given, what God has already promised. Kaya natin pinipressure yung mga panahon na yan, di ba? That's the reason why Jesus is our treasure. He is our treasure when He comes back. Kasi alam natin itong mga katotohanan na ito. Ito yung pinupuso natin. Ito yung hinahanap natin. Ito yung hinuhukay natin sa lupa. Tinitingnan natin sa mapa para makita natin yung treasure na ito. Now mga kapatid, you have to always remember na si Jesus ang nagbibigay ng nakakasan sa atin. Meaning sa sarili na tayo sa ibang tao, tulad ko na sa buhay, nakasalakan tayo. Diba? Dito nagsisimula yung tunay na pananampalataya. The true faith will always come first
through admitting that we are sinners. Ang tawag po doon ay repentance. Kailan po ba tayo tinawag to repent? We are called to repent every day. Diba? We are called to be dead to our sins every day. Diba? Yun ang sabi ng Panginoon. Saka, you have to understand na pinapalabas tayo ni Jesus sa pamamagitan ng pagtawag sa atin na sa mas mataas na pamantayan sa buhay. What I'm saying is, kung ano man yung mga bagay na, for example, before, I always have a struggle of when it comes to speaking to others, using my words. I have a tendency to be very abrasive in my words. Ibig sabihin, pag may sinabi ako, ang excuse ko, prangka lang kasi akong tao. The reality is, gusto mo saktan yung tao with my words. Diba? Yun yung reality. Prangka lang akong tao, nagsasabi ako ng totoo. Diba? Yun yung lagi ko ano. Pero ano ang pamantayan ng Panginoon bilang isang Kristiyano? Seek peace and pursue it. Pursue peace with your neighbors. Pursue peace with your, and sabi, let your light shine so that they may see me. Diba? That you may glorify God in the heavens. So yung lifestyle natin, kailangan inaangat din natin. Like for example, giving. Kaya yung wife ko, supporting dun sa mga idea ko. When I give, sige, magbigay ka. Kasi I'm not a giving person. Diba? Ciao! Diba? So, kaya naging pamantayan namin. Sa mga panahon na magigipin kami, maghahanap rin kami ng para hindi natin masasacrifice yung giving. Sa mga panahon na nahihirapan kami, that's the time that we will try to make other people feel better. Yun yung pagtataas ng pamantayan ng buhay. That you raise the bar of your relationship with other people. Kaya hindi mo naman magagawa yun kung hindi mo patatatagin yung pananampalataya mo. Diba? How do you make your faith stronger? Diba? Fellowship. Makita mo yung struggle sa ibang tao na yung ibang tao binibig na kapatid. There are so many instances na in my life that when you testify, it spoke to me and gave me a better understanding na yung time and opportunities. Wala akong dapat reklamo sa Panginoon. Sa mga panahon na nagpo-complain ako sa Panginoon, and sometimes you will give me encouragements and sometimes pray to mga places ninyo. And that gives me a realization na, wait, wala akong dapat reklamo sa buhay. Diba? Kaya, darating yung pagkakataon, kailangan natin harapin mga hindi komportable bagay. Diba? Darating yung lang kayo. Diba? Kaya, mga kapatid, hindi natin pwedeng itanggi na yung hindi natin pwedeng sabihin na kung ikaw ay Kristiyano, hindi magbabago ang buhay mo. That's very impossible. Kung ikaw ay tunay na mahal ng palataya, ikaw sa sarili mo, gagawa ka ng paraan. Mabuhin yung mga bagay sa buhay mo na alam mo, hindi maganda. I like this, nakakita po ako ng isang illustration na yung katawan, yung pagkatawag natin, yung spiritual life natin, parang isang round na stones. Kasi Jesus Christ, merong hawak na chisel at saka maso. Diba? Pait at saka maso. Mas tatanggalin na yung mga bawat parte ng katawan mo. I like that illustration. Dahil, ito yung nagpapatunay na ang Diyos, nandyan yung opportunity para baguhin mo yung buhay. Pero, ikaw yung kailangan mong i-subject yung
yung sarili mo doon sa sculpture, doon sa pattern, para ikluma yung pagkatao. Hindi mo pwedeng ilayo yun. Okay? So, dapat natin itinigil na si Jesus ang kalakasan na bakit umaakin tayo Tatlo. Si Jesus ang pangakong kalakasan. As simple as that. Diba? Kung lagi na pinagtatalunan, how do you describe God? God is love. No. God, if love exists because God exists, hindi mo pwedeng paghiwalayin na yung idea ng love, wala, di ba yung meron, love is love. So, ano yun? Diba? Ano yung sabihin? Describe to me what is love. Parang, what is a woman? Anybody who identifies as a woman. So, it can be anything. So, yung pusa, pwede mo sabihin woman. Diba? So, what is a woman? Parang gano'n. So, how would you describe love? You cannot separate the idea of love. Then you describe your love with love. Ano yun? Diba? So, love is only exists because there's a God who created it. Dahil siya mismo ay pag-ibig. Pero hindi lang naman yun yung ating nesigal. Natin mismo nandun ng justice, nandun ng mercy. Diba? Nandun ng creation. Yun yung mga ating nesigal. So, sa pagkakaroon, yung true. Diba? So, sa idea ng love, hindi mo pwedeng tagalin yung idea ng justice. Hindi mo pwedeng tagalin yung idea ng mercy. Hindi mo pwedeng tagalin yung idea ng truth. Pag sasabihin mong love is love, what is that? Diba? Then love is not love without worth, without mercy, without kindness, without God. Sinabi sa Biblia for so many times na God is the strength. Kung may kanta-kanta na God is the strength of my God. Diba? So, why? Because wala naman tayong ibang pagpapasihan ng lakas. Wala naman tayong ibang pressure ng ating kalakasan. Balikan ni Kristo. At sabi nito, only hold fast what you have until I come. Ano naman yung binigay sa atin ng Diyos? Yung pangako ng buhay na walang hanggan. Hold fast to that. Pero yung pangako ng buhay na walang hanggan, talagang dito, yung katotohanan na yung buhay tayong walang hanggan kasi kinikilala natin yung nagbigay ng buhay na walang hanggan. Yung nagbigay ng buhay na walang hanggan, nagbigay siya ng katawan ng tubo para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan na tinatawag tayo sa kasalanan. The one who conquers and who keeps the course until the end, I will give authority over the nations. Mga kapatid, bilang mga kapatid, isa sa mga bagay na tinatayuan natin, strongly, is the perseverance of the saints. Ibig sabihin, ay mga tunay ng ating palataya, hanggang sa huli, hindi tatalikod sa pananampalataya. Kaya nga sabi sa 2 Corinthians, for the sake of Christ, they are content in my weakness, kahit ano pa ang sitwasyon, in weakness, in insults, in hardship, in persecution, in calamities, for when I am weak, then I am strong. Kaya mga kapatid, may lakas na hindi nutulog yung katotohanan na meron mga siguradong gantimpala. Diba? Tayo mga Kristiyano, there's already a reward of life in heaven. Kasi hindi ka naman pupunta sa langit na hindi ka nag-persevere bilang Kristiyano. Diba? Ngayon, ang pinagdalawan na natin, yung mga ibang rewards. Diba? Kaya, yung gantimpalang naghihintay sa mga magtitiis na pagpapatuloy hanggang sa katapusan ng lahat ng ito. Yung mga kapatid, mag-Halloween, nag-iisip ako ng illustration tungkol dito. Naalala ko yung mga first Halloween movie ko, yung Shake Battle. Bata ko po, yung manananggal, si Herbert Bautista. Parang, yung pagtitiis, parang iniisip ko, yung tinatake sila ng manananggal. Tapos,
Nakakita na sila ng light. Bago sinabi yung kapatid ni Herbert Bautista Gonzalo, kuya dito sa liwanag, dito dahil ko sa liwanag. Parang yung feeling ko, yung pangako ng Diyos, tataan ka dun sa matinding paghihirap. Pero dahil nakikita mo yung kukunting liwanag sa buhay mo, ipaglalaban mo talaga hanggang sa tulo yun. Parang ito nyo nakikita, ano yun naman, napakabago. Pero yung idea kasi na, I always find hope in the smallest thing. Sabi nga dinidescribe ko ako ng mga tao, I'm so optimistic, I'm so always so good. Pero hindi ko nakikita yung sarili ko na gano'n. Pero, tayo, bakit tayo patuloy na nakikipaglaban sa buhay? I'm not an advocate of suicide, please. Pero, bakit, we have a kid in our church na isa sa mga bata na inalagaan namin sa church, sa lumang church namin. Tapos umalis na kami ng bahay doon. Basta one time naka-receive kami ng message galing sa tinuhin niya na close sa amin. Sabi niya, Pastor, patay na po si Jessica. Ano po nangyari? Hindi daw sa ulo na. Tapos tumawag ako. Ano po nangyari? Nag-breakdown kasi sila ng girlfriend. Hindi siguro kinaya. And so on and so forth. The question is, I'm just hoping na itong bata na to, pag binubuhay niya, tumagap siya sa Panginoon. Now, if God will judge his suicide or not, it's up to God. Pero I am hopeful na kung sa panahon na kasama namin siya, tumagap siya sa Panginoon. Diba? Pero ang tanong ko, pero alam mo ba na may study na yung lowest suicide rate daw ay sa mga taong nagpupursyo ng religion. At pinakamababa siya sa religion ng Christianity. Bakit kaya? Well, Christianity is not the biggest religion. Pero you have to understand, kasi ibang religion, ino-consider na yung suicide okay lang. Diba? Maglagay ka ng bomba dyan. Sumigaw ka ng alahuwag ba? Kasabugin mo yung sarili mo sa mga away ng Islam. Diba? Yun nga yung accusation ng National Muslim. They are a violent religion. Diba? Sa mga iba ngayon, sa mga ibang religion, sige, tuwaan mo yung mga sarili mo hanggang dumupo ka. Mamatay na. Para yan din sa Diyos na pinaniniwala. But I don't do that. Kasi hindi yun yung pag-asa na ibinigay sa atin. Yung pag-asa at pangako na ibinigay sa atin, ipatuloy na mabuhay, ipakilala si Kristo, magipaglaban hanggang sa lahat na ito ay matapos. Diba? So, yung kanyang presensya bilang morning star ay pangako na patuloy siyang magbibigay ng liwanag sa atin. Kaya nga mga kapatid, diba doon sa Sheikh na Telecom, yung maliit na liwanag doon sa pawit na lingking, doon nila hinikila yung manananggal. Kasi they know na after na matatapos ang lahat. A very weird illustration, pero ganun ako mga kapatid na in everything, I find things very hopeful. Diba? Ilang beses ako nawalan ng trabaho. Tinanong ako one time ni Samaria. Suddenly, yung sabi niya, napanood niya kasi yung kay Sheldon, yung TV show na Sheldon, yung bata. Tapos, nag-usap si Sheldon at saka yung tatay niya tungkol sa panahon na nawala ng trabaho yung tatay. Yung tatay niya ginawa ko. So, Daddy, what happened to your job? Why did you lose your job? Sabi niya, what did you feel when you lost your job? Actually, yung panahon na hindi ako makasagot. Yung pinalalo niya sa akin. Pero, I would understand na may mga pagsubok sa buhay na hindi ko rin maintindihan. Gusto ko lang naman gumawa ng tama. Gusto ko lang naman magtrabaho. Pero, ito yung nangyari sa akin.
Pero I know that there will be greater rewards in everything. So, dapat nating tandaan mga kapatid. Katulad nga na sinabi niyo pa natin yung kahapon. Our ultimate pleasure is life. Our ultimate strength is life. Wala ka namang pagbubuhusan ng panahon ng pagkakataon kasi kung hindi ito nagbibigay sa iyo ng benepisyo. Pero sa pananampalataya ka natin, hindi ka naman mapupuso sa pananampalataya kung wala ka nakikita ibinibigay ng lakas sa buhay mo. Kaya kapatid, let me close with this. Naunawaan ng Diyos yung mga bagay na nararamdaman. Ito, wag mong hayaan. We have the tendency na maghanap ng comfort, maghanap ng sagot, maghanap ng solution sa ibang bagay. Tandaan natin mga kapatid, mas madaling umugot ang lakas sa mundo ito. Pero, hindi ito sapat para gawin tayo sa katotohanan. Balang araw, lahat ng ginawa natin, lahat ng sinabi natin, lahat ng nararamdaman natin, ipagsusulit natin sa Diyos. Kaya, kung sa mga panahon na nangihina ka, sa mga panahon na naguguluhan ka, sa panahon na wala kang solusyon, mga kapatid, hold on to that hope that Jesus is our strength. Hindi ko sasabihin sa inyo na magically meron ang sagot. There are many questions in my mind na hanggang na wala pang sagot. But sometimes it comes back. Sometimes it hands me because it doubts the faith that I believe in right now. Pero nandito pa rin ako. Kasi nakikita ko lang yung mga tao na umaasa rin sa ganyan katotohanan. Kasi ang Panginoon Jesus, yung bagay natin sa langit.